Showbiz fanatics, mga sweet moments na hindi nakuha na ng camera ng Kat din, abay inilabas ng isang reporter. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw, abangan po natin ang ilan sa mga inilabas ni Mr. Alden Richards, isa sa mga kanyang ganap na yung Wiltec Grand Celebration kung saan makakasama niyang ilang mga stars at mga politician. Nakita natin dito si Dominic Roque and ang ilan sa mga stars po ng GMA. So abangan natin yan. Of course, kinongratulate naman po at pinag-uusapan po ngayon online ang Gold Bronze Award na nasungkit ni na Arjo Atayde at Catherine Bernardo. Yung kanyang pelikulang A Very Good Girl ay talagang overflowing po yung mga kanyang mga natatanggap na award with that particular movie. So deserve naman ni Miss Catherine Bernardo ang lahat ng yan. And now let's talk about this one kasi ngayon po, sobra po yung mga panglalait at mga pambabash nararanasan po ng mga Kat din followers at ng ilang mga Kat din na defenders patungkol po sa dahil syempre nananahimik ngayon si Catherine at si Alden Richards, walang masyadong mga ganap, kaya tuloy iniisip ng ilan wala naman daw talagang Kat din. Pero natatandaan niyo po ba yung isang programa na kasama niya si Mr. Jobert Socaldito na nagsasabi po siya na parang wala naman daw talagang namamagitan or wala pong special na namamagitan between Catherine and Alden Richards. Pero yung kasama niya po na isang reporter, base po sa mga source na inilabas niya. Ito po yung panoorin natin. Si Alden kay Catherine during that time na yung sinasabi parang nagkaroon sila ng sepangs or separation anxiety dahil matagal din sila nagkasama sa shooting nila sa Canada na siguro agad nilang mamimiss ang isa't isa kaya may ganung eksena. But ang sinigurado ng kausap namin is hindi lahat ng nakita natin sa ganun ay yun ang naganap or yun ang na-capture ng camera. Ibig sabihin nito mga ka-Team Unbearable, bukod dun sa eksenang nagyakapan sila na to show na kung paano nila namisa mo o mamimiss ang isa't isa nila tapos na yung shooting nila sa Canada, meron pa palang mga sumunod na eksena na hindi na natin nakita. At yun na sinikwento sa amin na sweeter, mas nakakakilig kasi nga siguro alam nila na wala na sigurong video sa kanila or kumukuha doon sa eksena nila o diba kung ano man yun ang sinabi na lang ng sources ko diba paglampasan ng isang kausap ko. Base po sa kanya, base po kay Chaps na isa sa mga partner ni Jobert Socaldito na nagsasabing wala daw special relationship between Catherine and Alden Richards, siya po naniniwala siya or parang nirefute niya yung sinabi ni Jobert na aside pala dun sa mga nakita natin video na sila po ay nagyakapan sa airport, may mas malala at mas sweet na mga moments pala si Catherine at si Alden Richards na hindi po inilabas dahil kahit nakuha na ng camera. Base po sa kanyang sources, sources po yung tinatawag niya, kung si Manay Christopher Min, kilala na natin kung sino yung source niya. Of course, ang pinaka-closest sa heart ni Mr. Alden Richards na si Mama Ten, So, sinasabi niya dito na bukod pala dun sa mga pagyayakapan at nakita natin mga behind the scene or BTS pagbaba nila ng Canada, may mas malala pa palang mga sweet moments na itinatago ang Kat din na hindi inilalabas sa camera. And nasimulan na rin pala yung mga videos na parang pang-promo para sa kanila kung saan in-interview sila ng isang yung nakita nating photos na kasama niyang ilan sa mga interviewer po sa ABS-CBN, ilalabas na rin po nila yun, ini-edit na lang, parang tinatago lang kasi sabay-sabay na ilalabas yun during the promo. So gusto ko lang pong linawin ng lahat na parang dahil po sa pananahimik ng Kat din, talagang ewan ko, parang ang dami pong mga sumasalungat ngayon sa kanilang dalawa, pero sa mga totoo at tunay na nag-aabang sa kanilang dalawa, dapat hindi po tayo matitinag sa paniniwala that one day
ay mangyayari na po yung wish ng lahat. At ngayon naman, let's talk about your comments and reaction patungkol sa ating latest update. Unang komento mula kay Mr. Renato Sayan. Thanks sa paglilinaw sa issue, Mr. Eds. Actually, bothered ako sa quote na to dahil sa isang vlogger sa FB, ginamit niya ito as issue about Kat and Alden. Nangyari tuloy, nagsasabong yung solid Aldenatics and solid Catherine Bernardo fans dahil sa one side na sabi-sabi ng mga Aldenatics. Hindi naman daw love ni Alden si Kat kasi si Sanya ang true love ni Alden. Yan nga yung sinasabi ko po sa inyo eh. Kaya po talagang every now and then, diba, we make it a point na naglalabas tayo, nililinaw natin yung mga ganitong klase ng issue. Kasi nga nasisira ng gusto yung pangalan ni Miss Catherine dahil sa sobrang kasikatan niya, lahat ng mga sabihin niya, lagi pong binibigyan ng masamang meaning. Samantalang nakatagpa po doon si Mr. Mauro Lumbre na isa sa kanya mga trainer, no? So, anyway, sabi ni Mr. Dong Tats, I don't think this is related to her personal life. Pag mag-gym coach ka, ipupush ka talaga ng coach mo to do things sa ayaw mo o hindi to obtain the best result. Having a trainer that pushes you always, have that kind of love-hate relationship because there's always a time that you want to chill instead of training or exercising. Mga fans kasi lahat na lang ina-analyze yung post nila kahit not related to them. Oh, this is really the best explanation. Siguro si Mr. Dongstat nag-gym to. No, there are times siguro na naiinis na or parang ayaw na ni Miss Catherine. She really hate what she was doing kasi hindi po madali na mag-training ka lalo po sa katawan mo yung involved na parang sasakit yung buong katawan mo dahil yung katawan natin gusto nito magpahinga, matulog, kumain. Pero dahil kailangan niya po talaga na gawin to at may nagpupush sa kanya, doon pumapasok yung love-hate relationship. And tama po siya na wala po itong relasyon doon po sa personal na buhay nitong si Miss Catherine. And sabi ni Ma'am Chibergy, hi Ma'am Dars, good evening to you. Thanks for your update for Kat. Then again, Ma'am Dars, trending din si Daniel dahil sa nagpa-IV treatment din siya at mukhang paus siya at tinawag siya ni Direk si Ma'am Ivy. Mukhang pinipilit niyang sumaya. Pero Ma'am Dars, may isang lalaki naman na pumipila kay Miss Catherine. Biggest crush daw niya si Miss Catherine. Trending ngayon na Ma'am Dars. Ang pangalan niya ay Sandro Sales. Talagang ang daming nagkakagusto kay Miss Catherine. Ma-appeal kasi si Miss Catherine at natural beauty niya. Ang tagal naman ang pag-promote nila ng HLA. Bakit nga tahimik ang Kat din ngayon? Wala man lang paayuda ang Catherine. Ang Catherine forever. Kat din also. Ayun. Thank you so much Ma'am Shibergy Pamposa sa inyo pong komento. Nga masyado pong tahimik. Kaya tingnan nyo parang very limited lang yung nilalabas natin kasi tahimik nga. Nahirap kasi kailangan naman mag-imbento tayo ng mga kwento dito. Sabi ni Miss Annabel Garde, malamang po Miss na ni Alden yung mga nangyari sa kanila sa Canada about kay Miss Glenda. Salamat naman po at na-clear na yung issue na yan. Baka lalong madagdagan ng mga pangbabash kay Alden. Sana matigil na. Siguro si Kat naiinis na sa hirap ng kapalit na pagiging sexy. Ang hirap naman kasi na training niya. Di ko kayang buhat-buhat yung ganyan. May tanong pala ako, Miss Dars, pwede bang magsama sa isang teleserye sina Kat at Alden na magkaiba sila ng network? Alam ko movies lang, diba? Sana pwede para lalo silang magka-developan. Thanks again sa update. More blessing to you, Miss Dareds. Actually, pwede po talaga sila magsama sa teleserye. That is depende po yan sa kanilang management, diba? Kasi collaboration na po yan ng ABS at GMA At karamihan din po sa mga programa at ginagawa po nilang content ng ABS ay ipinapalabas sa GMA. May mga pagkakataon na si Mr. Joshua Garcia po na talent ng GMA na nagkaroon po sila ng teleserye ni Miss Gabby Garcia. Hindi nga lang masyadong napag-usapan. And I don't know why. Kasi nga parang mas gusto pa rin talaga ng tao si Joshua at si Julia. Sabi naman ni Miss Berabay, there's no meaning to that caption. Yung love-hate relationship is about her workout routine. It means she loved to work out at the same time she hated it. Ikaw ba namang magbuhat ng barbell? Please, people, be rational. Do not be paranoid na everything they post is related to their love life. Chill lang mga Kat din. Paparating na ang promotion nila sa movie. Ayudas are coming. True naman. Kaya nga, diba, parang, that's why I'm here para po itama. Kasi katulad niyan, ginagawa
ginagamit po siya ng mga Aldenatics. Yung post ni Catherine Bernardo laban sa kanya at sa Katden, diba? Parang tuloy nababahiran. At ang ending, parang si Miss Catherine patuloy ngayon ng masama sa mga post na yan. Samantalang alam naman natin, diba? So anyways, ang mga hindi totoong Katden lang ang talagang dyan, ang magiging kontrabida, no, sa mga bagay na yun. Sabi ni Ma'am Shelina Pagay, "Hi Miss Darreds, wow, amazing. Thanks sa good explanation. Lahat pinapanood ko mga content mo, all po na positive comments. Nakakaloka yung mga negative comment na wala tayong makukuha. Kaya chill lang tayo. Hayaan natin ang love life nila, basta masaya sila, masaya natin din tayo. Diba? God bless you always." Isa pa, Alden at Kat, is may mga usapan na yan sila. Yes po, totoo po yan. Naniniwala po ako na hindi po na puputol yung kanilang communication, dahil syempre Diyos ko, napakadali naman makipag-communicate, at naniniwala din ako na hindi rin po tinigil ni Alden Richards ang pagpunta sa bahay ni Miss Catherine katulad ng ginagawa niya noon, di ba? So antay-antay lang tayo, wag tayo mainip, ladating din tayo dyan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone.